Magandang araw sa inyo guys. Welcome back sa part 2 ng video tutorial na ito. And today guys is i-install na natin ang karburador na ating in-overhaul. So sa nakikita nyo yan guys, buo na talaga siya and ready for testing na ito guys. So sa video na ito guys is ituturo natin ang mga vacuum ports sa karburador na ito na 2+3. So sana guys wag nyong i-escape para alam nyo kung paano ikabit ang port ng 2+3 na carburetor. So guys, i-testing na natin to at para ma-access natin yung makina is kailangan ko munang tanggalin ito. Kasi ito yung mat nya guys. Nakaipit siya sa dito sa bandang kanto ng plastic nya. So tatanggalin muna natin para ma-access natin yung makina. Matanggal natin yung carburetor and then maikabit natin tong ating in-overhaul. So ayan guys, nabuksan na natin ang cover ng makina. So ang kailangan na naman natin gawin is tanggalin itong karburador ng makina para ma-testing natin tong bagong nating in-overhaul na karburador kung okay ba siya. So tatanggalin ko muna ang karburador guys. So ayan guys, natanggalan natin. Ito yung karburador galing sa makina at ito yung bagong in-overhaul natin. So may pagkakaiba siya guys kasi itong fuel return nya guys, yan is iba yung posisyon niya sa fuel return ng drop side. Ayan. Ayan, ito siya. Karang ha. Ayan, ito yung fuel return ng drop side. At ito naman yung fuel return ng sa minivan. Ayan, nasa gilid. So magkaiba sa ng posisyon. Ang mangyayari is hindi aabot yung hose ng fuel return sa baba. So ang gagawin lang natin ito guys is kakabitan lang muna natin ito ng fuel return, tapos ilalagay natin sa dito sa bote para dito na lang diretso yung gasolina na bumabalik. So guys, ikakabit ko lang muna ito. So yan guys, bago natin i-finalize sa pagkabit, siguraduhin muna natin hindi flooding ang carburetor. So nilagay ko na itong kanyang fuel hose, and then ito yung kanyang fuel return kasi hindi nga natin maikabit itong fuel return dahil hindi aabot. So i-on ko lang muna ang ignition switch guys, then titingnan natin kung hindi ba flooded o overflow ang carburetor para hindi paulit-ulit yung gawa natin. So check lang muna natin kung hindi ba flooded ang carburetor. So i-on ko lang muna ang ignition switch. So ayan guys, naka-on na ang ignition switch. Then titingnan natin to. Ayan. So sa nakikita nyo guys, ayan, sana makita sa video. Ayan, dumadaloy na yung gasolina sa fuel return, and then walang sign of flooding dito sa carburetor. So ready na natin tong ikabit guys. So ikakabit ko na lang muna ito guys. So ayan na guys, nakabit ko na, and then naglagay na rin ako ng RPM gauge and then itong vacuum gauge para ma-tuning ko na diretso yung carburetor. So guys, kung halimbawa guys wala kayong RPM gauge at wala kayong vacuum gauge pang tuning ng carburetor, ang gagawin ko nito guys is isasagad ko muna siya clockwise, pahigpit itong air and fuel screw, and then bibilang lang ako ng 4 times to 5 times guys ang maisasuggest kong ikot nito sa air and fuel screw kung wala kayong tuning tools. Pero guys, ito lang ang pinakasimpleng gawin natin. Halimbawa kung wala tayong tuning tools, pero hindi ko mai-advise na magbe-base tayo sa ikot ng air and fuel screw. Dapat din na nagbe-base tayo sa response ng makina. Pero sa ikot na 4 hanggang 5 guys is maganda na ang andar ng makina o maganda na ang response ng makina sa ikot na yon. So iikot lang natin ng 4 times para pag pinaandar natin is mabilis lang isa paandarin. So 1
1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4. So ayan guys, inikot ko siya ng 4 times, and then try natin paanda rin guys kung ayos ba ang ating pag-overhaul ng carburetor. And then titingnan na rin natin kung saan ba ikakabit ang mga vacuum ports sa carburetor na ito. So papaanda rin ko lang muna guys. So ayan guys, umandar naman siya, and then hahanapin lang muna natin kung saan ikakabit ang mga vacuum port. So ito guys, tandaan nyo, ang vacuum port na ito is papunta dito sa diaphragm para hilahin niya yung arm ng choke plate para magbukas siya. So tatandaan nyo yan. Sana hindi masyadong makita sa video guys. So kukunin ko lang yung camera. So ayan guys, itong port na ito guys, ayan, tignan natin yung ilaw ng camera. Ayan. So ito guys, ito yung pinakahuling port nya. Dito. So itong pangat ko dito guys, pupunta dito. Ayan, sa diaphragm na ito. And then ito naman guys, yung pinakahuli is pupunta doon sa ilalim sa diaphragm na yan. Ito yung fast idle na diaphragm natin guys. And then itong nasa gitna guys, at saka itong dalawang tails, hahanapin pa natin kung para saan ikakabit ko. So kakabitan ko rin muna siya ng vacuum gauge. So ayan. So ayan guys, kung nakikita nyo wala pa siyang vacuum. And then ang palatandaan natin guys kung sa vacuum advancer siya o sa vacuum advancer ng distributor siya nakakabit is simple lang, kung pinit lang natin dito sa throttle nya, throttle arm nya is magkakaroon na ng vacuum dito. So tingnan nyo lang mabuti guys, hanapin muna natin ang vacuum advancer nya. Lipat muna natin sa kabila. Lipatin natin sa kabila. Okay. Oops, namatay siya. So start na natin ulit guys. So mukhang nag-lost contact yung wire nya dito guys, kasi nga sinuksok ko lang siya kasi wala naman siyang sakit katulad nung nakakabit dito sa carburetor. So check ko lang muna ito guys kasi biglang namatay. So ayan guys, nakikita nyo, tinanggal ko muna ang carburetor kasi hindi siya matunog guys. Wala siyang minor. Pag binigyan mo siya ng minor, namamatay siya. And then pag tinaasan mo naman yung minor, sobrang taas naman ng minor nya. So tinake ko itong kanyang butterfly ng plate ng butterfly guys, at nakita ko na may alog na pala siya. Ayan, sobrang laki na ng clearance dito sa gilid, lumulusot na yung hangin, kaya pala wala siyang minor, biglang namamatay. Ayan. So ang gagawin ko nito guys is papalitan ko muna ito ng plate ng butterfly. So tatanggalin ko lang itong butterfly na ito at ipapalit ko dito. Then titingnan ko kung wala na ba siyang alog, kasi sobrang alog na niya. Ayan, malaki na yung clearance niya. So papalitan ko muna to guys. So ayan guys, natanggal ko na siya. And then ito yung luma ng choke plate, at ito naman yung dito sa isang carburetor. So kung titingnan natin guys, napakaliit ng butterfly na ito. Ayan. So kaya malaki yung clearance niya sa gilid. Yan, kasi napakaliit. So ikakabit ko muna to guys. So yan guys, nakabitan ko na siya ng bagong plate ng butterfly. So kung titingnan nyo, ayan, wala na siyang
Wala na siyang alog. May alog mang konting-konti na lang. Yung una kong tinanggal guys is hindi siya kasya kasi malaki siya. So naghanap ako and then ito yung nagkasya. So ikakabit na natin ito ulit guys. Then i-test natin ulit kung maganda na ba yung minor ng carburetor na ito. So yan guys, nakabit ko na and then try natin pandarin kung okay na ba ang minor ng carburetor na to. So ayan guys, ang naririnig nyo compare kanina is stable na ang minor nito. So tataasan ko lang muna ng konti. So guys, itutunin ko lang muna siya. Hahanapin ko lang yung pinaka highest na vacuum reading niya. So ayan guys, na tuning ko na siya. Pinaka highest na vacuum gauge niya is, ang reading niya is nasa 14 NHG. So try lang natin yung revolution. So ayan, mas stable lang yung minor niya compared kanina. So papatayin lang muna natin guys. Tapos tatanggalin natin itong vacuum gauge. Tapos kakabit ko ulit ito dito. So try natin pandarin ulit. So guys, hahanapin natin kung saan nakakonekta ang mga vacuum port sa carburetor na ito. So bubunutin ko muna. Guys, sa konting piga natin,
kunting pihit sa accelerator ay magkakaroon siya kaagad ng vacuum. Ayan. So ibig sabihin niya guys, ang vacuum port na ito is para sa vacuum advancer ng carburetor. Tapos itong isa, ayan, medyo mataas-taas yung RPM niya bago sa nagkakaroon ng vacuum. So ibig sabihin nito is para ito sa EGR. And then ito, ayan, mataas na yung RPM niya bago siya nagkakaroon ng vacuum. So ibig sabihin ito is para ito sa breather ng fuel tank papunta sa canister. So ito yung para sa breather galing sa canister. So papatayin lang muna natin yung makina ulit guys. So kukunin ko lang yung camera para makita natin ng maayos ang carburetor, mga vacuum port ng carburetor. Ayan, so on ko lang yung ilaw ng ating camera. So okay guys, ito na ang tutorial natin sa vacuum port ng carburetor na ito na 2 plus 3. So sa side na ito guys, ito yung papuntang thermal vacuum switch, and then sa EGR, and then ito naman is ito yung vacuum advancer ng distributor. At itong side naman ito guys, ayan, pag nakita nyo guys na maliit yung butas niya compare sa ibang vacuum port ng carburetor, ibig sabihin guys is papunta siya dito. Ayan, ito yung diaphragm na hihila sa arm ng choke plate para magbukas siya ng konti. And then itong sa gitna guys, ito yung papunta sa canister o breather ng tangke. And then ito namang sa kabila is ito yung sa fast idle guys, na konektado dito sa diaphragm sa ilalim. Ayan, ito yung hose nya. Basta ito guys. So sa madaling sabi guys, itong maliit na butas na ito is nagkakaroon siya ng vacuum pag naka-minor siya, and then ito naman meron din siyang vacuum pag naka-minor siya, and then ito yung nagkakaroon ng minor sa pinakataas na high RPM. And then dito naman sa kabila, ito yung sa vacuum advancer, nagkakaroon siya ng vacuum tuwing kunti lang yung pihit natin sa throttle. And then ito yung para sa thermal vacuum switch papuntang EGR. So ikakabit ko na siya guys. Kakabit ko na yung vacuum hose. Ayan, ito yung sa fast idle. Yan, kung titingnan nyo yan. And then papunta sa ilalim, dumadaan siya sa vacuum delay. And then dito sa diaphragm na to, ito, para mataas yung minor niya pag bagong andar, and then bababa siya kasi nagkakaroon ng vacuum. Hihilahin niya itong arm na to. Ayan, para bumaba yung minor. Next naman is ito yung sa canister. Ayan, kakabit natin. And then saka yung isang ito, yung maliit na butas, ito sa diaphragm. Ayan, ito may vacuum delay. And then ito yung diaphragm na to para sa butterfly ng choke plate, para pag once na umandar yung makina, hihilahin niya yung arm ng butterfly ng choke plate para magbukas siya ng konti. Kumbaga sa motor is naka half choke siya. And then ito yung sa vacuum advancer. So kukunin ko na siya.
Titingnan nyo, ayan. Papunta yan sa ayan. Yung diaphragm na yan. Makikita nyo, ayan. Yan yung vacuum advancer ng distributor. Nakakodek siya. And then ito naman is thermal vacuum switch. Papakita ko lang. Medyo masikip guys. Ayan. May dalawang hose na connect. Itong hose na ito is galing sa carburetor, then ito naman is papunta sa EGR. Ito yung nagsiswitch ng vacuum kapag na-reach na niya ang normal temperature ng makina. So papaanda rin ulit natin to guys. Sana may natutunan kayo sa simpleng video tutorial na to. So papaanda rin lang natin ulit. So yan lang guys, maraming salamat sa inyong panonood at maraming salamat din sa nagpagawa ng carburetor na ito. Maraming salamat sa inyong tiwala. God bless sa inyo guys. Ingat po kayong lahat.